Kumusta kayo mga ka-sewers? For today's vlog ay gagawa ako ng style ng blouse na meron siyang slit sa harapan at the same time meron siyang collar. Baka bet nyo po yung ganitong style ng blouse. Tara po, panoorin nyo ang video na ito. At huwag niyo pong kalimutang i-like and share para lahat po ay makapanood. Magpo-provide po ako dito ng back panel and front panel ng blouse. And then, syempre, yung pinaka-pacing niya. Ginawa ko po yung pacing, tinrace ko lang po yung neckline at shoulder dun sa naka-fold na tela. And then, nasa inyo kung gaano kalapad na pacing yung inyong gagawin. Kailangan medyo mahaba siya at hindi siya bitin dun sa pinakasukat ng slit ninyo dyan sa harapan. And then, syempre, may sukat ako ng slit dito sa gitna ng pinaka front panel ng blouse. Syempre po, depende yun sa lalim o haba ng inyong harapan ng blouse, kung ano yung haba yung slit na gagawin ninyo. And then, papasadaan ko yan, right side, then wrong side yung pinaka-pacing. Tatahian ko lang siya ng paikot, isang hakbang, dun sa pinaka-center ng damit. Ayan, then pagbaliktad, papasadaan ko siya ng 1/16. Madali lang naman po yan. Dahan-dahan lamang po sa inyong paggupit, no, pagpikete nyo, para iwas busbus po. Nasakto nyo lang yung gupit nyo dun sa pinagtahian ninyo. Ayan. Kung naiksiyan ka po sa Reels video ko, may long form video po nito. Pakiclick po yung watch video dyan sa baba ng screen ninyo. O di kaya naman hanapin nyo po dun sa mga listahan ng aking mga video sa account ko po. Ayan. Thank you so much po sa pagsubaybay at panonood nyo. Ayan, ituloy po natin yung aking tinatahi. Matapos nyo nga pong tahiin yung pinakaslit niya ay pasadahan nyo naman po yung shoulder niya. Hagip na po dyan yung inyong pinaka-pacing. Yung pacing po, i-overlock nyo po yan paikot ho para malinis po dyan sa loob ng inyong damit. Ayan, para makuha naman po yung haba ng collar or sukat ng collar, sukatin nyo po yung neckline niya. Ipo-fold nyo lang po ng paganyan. Kapag nagsukat po kayo ng neckline, kailangan po ay nakatayo ang inyong tape measure. Hindi po ganyan, nakalapat. Patayo po, and then sundan nyo yung korte ng neckline. Ayan. Kunwari ay 6 inches, ay dodoblehin nyo lamang po. And then add kayo ng allowance para dun sa sukat ng collar pag nag-assemble kayo. Siyempre dun sa pagpapakainan or pagpapasadahan ng neckline, and then yung paikot po ng tahi ng collar. Simple lamang po ang collar nito, straight cut lang po. Nasa sa inyo po kung paslant yung magkabilang gilid ng collar nyo. Pwede naman po yun. Pero itong ginawa ko straight lamang po. Napakasimple po yan. And then syempre, yung lapad ng collar ay nakabase rin sa tamang sukat ng collar. Kalimitan po kasi niyan mga 2 inches, 2 1/4. Ganun po yung mga lapad niya. At po kayo ng allowance dyan. Madali lamang naman po ko i-trace yan at tabasin. Ayan. Sana po tinatapos nyo yung video na to para naman po ay makatulong sa inyo sa pang-araw-araw yung pananahi. Sa mga mahihilig sa blouses dyan. Ayan, hindi nyo na kailangan bumili ay tahiin nyo na lamang po dyan sa bahay ninyo. Iyahin nyo lang po yung proseso na ito na aking ibinabahagi. Meron na kayong simple na blouse na masusuot. Ayan. Tapos niyan, i-assemble ko po yan. Pero bago yun, ilulupi ko lang siya. Batay dun sa allowance niya. Ng 1/16 ang pasada. Para hindi ko na siya ilulupi mamaya kapag nag-top 1/16 ako. Yan. Hindi, assemble ko yan paikot. And then, baliktarin nyo po yan. Itap 1/16 nyo rin po paikot. Ayan. Kung may nais po kayong sabihin, pa-comment lamang po dyan sa comment section.
At inaanyayahan ko rin po kayo mag-follow sa akin sa account ko na ito para nanonotify kayo sa tuwing mag-upload po ako ng videos araw-araw. And isama nyo na rin po yung aking YouTube channel. At ilalagay ko po dyan sa comment section yung link. No? Gusto nyo rin pong manood ng aking mga videos doon. Mag-share din po ako ng mga videos doon na yung mga dating hindi nyo po napanood sa akin, i-upload ko po doon sa YouTube channel ko. Ayan, pagkatapos nating buuhin or assemble ang ating collar, attach na po natin siya sa body or sa neckline ng damit, ng blouse. Pag-attach po niyan, kailangan po ay yung ibabaw, yan, ng collar, ay nakaibabaw din yan dyan sa blouse. Ang collar nga po pala ay may patigas o pampakapal, kalimitan niya nilalagay sa ibabaw. Kailangan pa nag-attach kayo ng collar, nasa ibabaw yung kapal ng collar. Pag nag-attach po ako niyan, ay right side po ang aking pag-attach. Nang sa gayon, nasa ibabaw na siya. Hindi po pwedeng yung makapal po ay nandun sa ilalim. Kasi yung kabilang facing ng collar ay manipis. Mapupunta siya sa ilalim. Kailangan lagi nasa ibabaw po yun. Alam yun ng mga marurunong na po diyang gumawa ng collar. Ayan. Dahil sa mga new beginners, kailangan alam nyo po yan kapag nagko-collar kayo, nasa ibabaw yung pampatigas o pampakapal dyan sa collar. Ayan o. Tinapuan 16 ko na po siya dyan pagka-attach ko. Ayan. Yan na po yung final look ng ating blouse. Sana nagustuhan nyo itong video na ito. Ayan. Thank you so much po and God bless sa inyong lahat.